God. Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak pagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Corporal Jenna Agiapas, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 15 dating rebelde nakatanggap ng pangkabuhayan mula sa pamahalaan. Lalaki arestado sa kasong frustrated murder. At mga personahe ng Manila Police District na kilahok sa isinagawang Brigada Eskwela. Ngayong araw ay holiday dahil ating ginugunita ang pagdiriwang ng National Heroes Day na itinuturing na mahalaga para sa ating mga Pilipino sapagkat ito ang araw na kung saan ating binibigyang pagkilala ang mga naging sakripisyo ng ating mga bayani na nag-alay ng kanilang dugo, buhay at talino para sa ating bansa at sa pagkamit ng kalayaan ng ating tinatamasa ngayon, kabilang na ang mga bayani ng makabagong henerasyon. Kaya muli, Happy National Heroes Day sa ating lahat. At para sa ating unang balita, patunay na hindi pinapabayaan ng ating gobyerno ang ating kapatid na nagbalik loob sa pamahalaan. Patunay dyan ang 15 dating rebelde na nakatanggap ng pangkabuhayan sa Kamiling Tarlac. Yan ang magandang balitang hatid sa atin ni Corporal Faith Sangiles de Guzman. 15 dating miyembro ng Communist Terrorist Group na nagbalik sa pamahalaan ang nabigyan ng pangkabuhayan sa Barangay Malacampa, Kamiling Tarlac. Ipinamahagi nila sa 15 dating rebelde ang mga pangkabuhayan kits para sa itatayo nilang sari-sari store. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ford B. Sudaypan, Force Commander, katuwang ang mga tauhan ng Department of Trade Industry Tarlac na pinangunahan rin ni Ms. Zaida F. Garibay, Chief Business Development Division. Tinuruan rin sila ng mga tauhan ng Department of Trade and Industry ng mga estratehiya kung paano papalaguin ang kanilang itatayong negosyo. Samantala, nag-abot ng mensahe si Police Lieutenant Colonel Sudaypan para sa mga dating rebelde na sikapin nilang palaguin ang kanilang negosyo upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang in-expect po ng gobyerno natin, yung DTI, kaya po binigyan kayo ng ganito, siyempre palalaguin mo yan.
Di ba? Lalaki po yan. We will be very happy. Napakasaya po namin na pag nagkita po tayo sa susunod, sasabihan niyo po kami na times 2 na yung nadoble na namin yung sari-sari store namin kasi kumikita. No? Gusto ko rin po magpasalamat sa kooperasyon nyo. No? Kayo ay nandito. Sana gawin nyo rin ito na magandang halimbawa para masabihan po natin yung mga kasamahan pa natin na nasa taas pa. May mga kasamahan pa po tayo doon, kakilala tayo. Sabihan nyo na kayo po yung buhay na patutuo, na totoo yung ginagawa po ng gobyerno natin, na hangarin na makatulong po sa inyo. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Faith Sangeles de Guzman, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal de Guzman. Samantala, top 1 most wanted provincial level ng Leyte ang arestado na ngayon ng mga tauhan ng Special Action Force. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Sherilyn Calumpita. Isinagawa ng 124th Special Action Company 12 Special Action Battalion, Kananga Municipal Police Station, Anti-Kidnapping Group 8 at Regional Intelligence Unit 8 ang pagserbisyo ng warrant of arrest para sa 3 counts of rape laban sa isang individual na kinilala bilang top 1 most wanted person sa Sitio Tabunok, Barangay Poblacion, Kananga, Leyte, noong August 23, 2023. Na walang inirekomendang piyansa ng inisyo ni Honorable Mario Almeida Kinet, Presiding Judge RTC 8th Judicial Region, Branch 12, Ormoc City, Leyte. Nasa kustodiya na ngayon ng Kananga Municipal Police Station ang arestado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, inyong maaasahan anumang oras. Ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Sherilyn Calumpita. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Calumpita. Arestado naman ng mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG ang most wanted person sa Bacolod City, Negros Occidental. Ibabalita yan ni Patrolwoman Antoinette Miranda. Arestado sa isinagawang manhunt operations ng Special Operations Unit 6 PDEG kasama ang Police Station 5 Bacolod City Police Office ang isang suspect sa Bacolod City, Negros Occidental nitong Miyerkules, August 23, 2023, pasado alas 12:30 ng tanghali. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Judge Maria Lina P. Gonzaga ng RTC 6 Branch 42 Bacolod City noong August 15, 2023. Huli ang kinilalang suspect na si Arnie Ligario, 61 years old at most wanted person station level para sa kasong paglabag na Section 5 and 11 na RA 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Ang naarestong suspect ay nabasahan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naiintindihan at ito ay kasalukuyang nakapiit sa Police Station 5 Bacolod City Police Office. Sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numerong nasa inyong screen para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa illegal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ay inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Antoinette Miranda, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Miranda. Samantala, sa Central Luzon, isang high-value drug personality ang arestado sa naging buy-bust operation ng Angeles City PNP sa Barangay Santa Trinidad, Angeles City. Ang ulat mula kay Corporal Maria Elena de los Santos. Isang high-value drug personality arestado matapos mahulihan ng higit 400k halaga ng ilegal na droga sa buy-bust ng Angeles City PNP sa Barangay Santa Trinidad, Angeles City. Kinilala ang sospek na si Nilson Carion, walang asawa at residente ng Purok 3 Villapaz, Barangay Santa Teresita, Angeles City. Ayon sa ulat ng pulisya, nagsagawa ng buy-bust operation ng mga operatiba ng Police Station 2 ng Angeles City Police Office na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek at pagkakasabat sa 4 na plastic sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na 60 gramo at nagkakahalaga ng 408,000 pesos, isang pitaka at isang 1,000 peso bill bilang mark money. Ang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Angeles City PNP
at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Maria Elena S. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal de los Santos. Sa walang humpay na manhunt operation ng PNP, isang lalaki ang arestado ng mga tauhan ng Alaminos City PNP dahil sa kaso nitong frustrated murder. Narito ang report ni Patrolman Joshua Jimenez. Isang lalaki arestado sa kasong frustrated murder sa Alaminos City, Pangasinan, bandang alas 9 ng umaga, araw ng Miyerkules taong kasalukuyan, at may edad na 50 taong gulang na kinilala namang taga-Cabala Union. Alinsunod pa rin sa kumpanya ng mga kapulisan kontra kriminalidad at sa bisa ng warrant of arrest ng Regional Trial Court, Branch 54 ng Alaminos City, Pangasinan, noong August 8, 2023 at may rekomendadong piyansang 120,000 piso. Ito ay matagumpay na inaksyonan ng mga kapulisan ng Alaminos City Police Station, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 1 105th Maneuver Company, Alaminos MLET at PNP Maritime Group. Dinala naman ang akusado sa Western Pangasinan District Hospital for medical examination at ibinaba din sa Alaminos City Police Station. Ang Alaminos City PNP ay hindi titigil sa paglaban sa mga may pagkakasala sa batas at iba pang iligal na aktibidad para mapanatiling ligtas at maayos ang komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Joshua Jimenez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Jimenez. Samantala, top 3 regional most wanted person ng Davao Region ang arestado na ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group dahil sa kaso nitong 2 counts of rape. Patrolman Kit Murao, ibalita mo. Arestado ang top 3 regional most wanted person ng Davao Region sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba ng CIDG Davao City Field Unit, katuwang ang lokal na pulisya, kahapon sa Barangay San Roque, Malugon, Sarangani Province. Armado ng warrant of arrest, tinungo ng mga operatiba ang pinagtataguan ni Bonifacio Durumal Luganao, 34 na taong gulang, na wanted sa mga kasong 2 counts of acts of lasciviousness na may 200,000 piso na piyansa sa bawat isa at 3 counts of qualified statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Ayon sa investigasyon, si Luganao ay number 3 most wanted person din sa e-warrant system ng PNP. Dinala ang naaresto sa tanggapan ng Eden Police Station para sa pansamantalang kustodiya bago ang pagbabalik ng warrant of arrest sa nag-isyong korte. Mula sa tagapagsiyasat ng katotohanan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Kit Murao, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Murao. Kulungan naman ang bagsak ng isang lalaking kukuha lang sana ng police clearance sa ina-applyan nitong trabaho matapos matrace na ito ay may nakabinbin na kaso. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Jenny May Dolor. Napatulala na lamang ang lalaking ito habang hinahain ng otoridad ang kanyang warrant of arrest. Pakay ng sospek sa Pasig City Police Station, kukuha sana siya ng police clearance. Ngunit napag-alaman ng mga otoridad na may pending warrant of arrest itong sospek dahil sa kasong robbery at force upon things. Kaya imbis na police clearance ang i-issue sa lalaki, warrant of arrest ang inihain ng mga otoridad sa sospek. Taong 2021 pa inilabas ng RTC Branch 40, Silay City, Negros Occidental ang warrant of arrest nitong sospek na kinilalang si alias Lloyd, 20 anyos. Nasa kustodiya na ng nasabing himpilan ang naarestong sospek upang harapin ang kasong isinampa laban sa kanya. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor.
Arestado sa drug buy-bust operation ng Southern Police District ang miyembro ng Sputnik Gang, bunga ng kanilang mas pinaigting na intelligence-driven operations. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Kalaboso ang isang lalaki na miyembro ng Sputnik Gang matapos ang ikinasang drug buy-bust operation sa pangunguna ni Police Captain Andrew B. Hega, hepe ng Station Drug Enforcement Unit sa Apelo Cruz Street, Barangay 157, Zone 16, lungsod ng Pasay kahapon lamang. Kinilala ang target sa operasyon na si alias Mul, 35 anyos, na isa ding street-level individual. Inaresto ng pulis na nagpanggap bilang posure buyer nang positibong makabili ito ng isang pakete ng droga sa halagang 500 pesos na may bigat na 5.2 gramo at may standard drug price na 35,360 pesos. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police Station ng suspek na nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 buwang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Tiklo rin sa ikinasang buy-bust operation ng Ormoc City PNP ang high-value individual sa Barangay Biliboy, Ormoc City. Nakatutok dyan sa balitang yan si Patrolman Ruhilio Vistas. Timbog ang isang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba sa Barangay Biliboy, Ormoc City. Kinilala ang suspect na si Ronnie, 26 na taong gulang, residente ng Sitio Liberty, Barangay Camp Downes, Ormoc City. Bandang 4:50 ng hapon ng ikasahang operasyon ng pinagsamang tauhan ng Ormoc City Police Station 1, Station Drug Enforcement Team at Ormoc City Police Office, City Intelligence Unit at City Drug Enforcement Unit. Nakuha mula sa suspect ang isang piraso ng 1,000 peso bill bilang buy-bust money, 9 na piraso ng 1,000 peso bill bilang bogus money, at 4 na piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng inihinalang shabu na may timbang na 1.6 grams at may estimated drug price na 10,880 pesos. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Noel Vistas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Vistas. Nakilahok naman ang mga personahe ng Manila Police District sa isinagawang Brigada Eskwela sa kanilang nasasakupan bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan. Sinubaybayan yan ni Police Staff Sergeant Giovanni Reyes. Puspusan na ang paghahanda ng mga paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Bilang paghahanda, ang mga kapulisan ay nakilahok sa pagsasaayos ng paaralan at ng mga silid-aralan para mas maging komportable ang mga mag-aaral sa darating na pasukan. Ngayong araw ay formal lang pinasinayaan na pagtatapos ng Brigada Eskwela sa Claro M. Recto High School sa pangunguna ni Ginang Malsedita Insigne, punong guro sa naturang paaralan. Pakinggan naman natin ang panayam kay Ginang Malsedita Insigne, punong guro sa naturang paaralan. Una po ay maraming salamat sa Barbosa Police Station sa lahat po ng naiambag nyo at naitulong para sa paaralang Claro M. Recto. Hindi lang sa aspeto ng pangkapayapaan at pangkaligtasan, kundi ganun din po sa serbisyo ninyo na maging malinis yung paaralan. Pangalawa po ay patuloy na pasasalamat sa palagi ninyong presence, no, sa paligid ng eskwelahan para higit na ligtas ang aming mga mag-aaral. Pinasalamatan din ng hepe ng Station Community Affairs Development Section sa katauhan ni Police Lieutenant Alma A. Di Pasupil ang mga guro dahil sa mga sakripisyo nila, sa mga kadakilaan nila, lalo na ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Giovanni Carlo Reyes, ang inyong PNN Correspondent, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Reyes.
Sa tuloy-tuloy at puspusang kampanya ng PNP kontra iligal na droga, halos 2 milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat ng PNP at PDEA sa Mountain Province. Maliban dyan ay arestado naman ang 3 suspek sa nasabing operasyon. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Joshua Reyes. Arestado ang 3 lalaki matapos mahulihan sa pagdadala ng marijuana sa Sitio Malupa, Abatan, Baco, Mountain Province. Naaresto ang 3 suspect na nasa edad 25 at 24 anyos na mga kapulisan ng Mountain Province, Police Regional Office Cordillera at ng PDEA Mountain Province matapos makatanggap ng impormasyon di umano sa pagtransportasyon ng mga nasabing marijuana. Kaya naman nagkasa ng checkpoint ang mga otoridad at naharang ang sasakyan ng mga suspect. Nasabat sa mga suspect ang 16 ng bricks ng dried marijuana na may timbang na 16 kilograms at standard drug price na 1,920,000 pesos at ilang pang mga drug paraphernalia. Ang mga suspect ay nasa kustodiya ng Baco MPS para sa dokumentasyon at may turnover sa PDEA Mountain Province na maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Dangwa, La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Joshua Reyes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Reyes. Isang wanted person naman ang may kasong paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 ang arestado ng mga tauhan ng Manila Police District. Ibabalita yan ni Patrolwoman Princess Syra Reyes. Walang sino man na makakatakbo na may pananagutan sa batas hindi na nakapalagpan itong Miyerkules pasado alas 11 ng umaga nang masakote ito sa Antonio Villegas Street sa Ermita, Manila. Napagtagumpayan ito sa patuloy na pagsasagawa ng intelligence operations na maoperatiba ng Special Mayor's Reaction Team. Sa ilalim ng pamamahala ni Police Major Edward G. Samonte, nang positibo at nakumpirma ang pagkakakilanlan nito. May karapatan kang manahimik. Ano man sabihin mo, maaaring gamitin laban sa'yo. Karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala, bibigyan ka ng gobyerno. Ay, hindi na pa karapatan mo. Kung saan sa bisa ng mandamiento de aresto na inisyo ni Honorable Roy G. Heronelia, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 43, Manila, dated August 17, 2023. Matagumpay na nadakip si Christy Samporna, 37 years old, residente ng Gagalangin, Tondo, Manila. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Section 10, Paragraph A ng RA 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Mayroon itong piyansang inirerekomenda na 80,000 pesos. Wala ang nasabing akusado sa himpilan ng Special Mayor's Reaction Team para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Manila Police District, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Princess Syra L. Reyes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Reyes. Tiklo naman ng mga tauhan ng Southern Police District ang mag-ina sa Taguig na nakuhanan ng mahigit 100,000 pisong halaga ng iligal na droga. Nakibalita dyan si Police Staff Sergeant Mary Rose Daet. Inaresto ng mga tauhan ng Taguig City Police Station ang mag-ina nang mahuli ito sa akto dahil sa pag-iingat ng iligal na droga alas 10:35 kagabi lamang sa Barangay Ibayo, Tipas, Taguig City. Kinilala silang sina alias Jenny, 47 taong gulang, at ang anak nitong si alias Eunice, 29 taong gulang. Base sa ipinadalang report na aresto ang dalawa ng magsagawa ng pagpapatrol ang mga kapulisan ng Substation 5 ng Taguig City Police Station sa nasabing lugar nang mabisto ang dalawa sa pag-iingat ng 6 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 25.5 grams at standard drug price value na 173,400 pesos. Dinala na ang mag-ina sa Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station upang ihanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, samantalang ang lahat ng mga nakumpiskang mga ebidensya ay dadalhin sa SPD Forensic Unit para sa pagsusuri.
Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Mayor Rose Daet. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Daet. Ginang arestado sa kasong illegal na droga. Yan ang balitang ibabalita sa atin ni Patrolman Edmerson Lapitan. Kulong ang 40 taong gulang na ginang makarang arestuhin ng kapulisan sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong kaugnay sa illegal na droga sa operasyon na inulunsad sa Gorordo Avenue, Barangay Camputao, Cebu City. Dakong alas 2 ng hapon noong nakaraang Sabado nang maisilbi ng City Intelligence Unit ng Cebu City Police Office sa akusado ang arrest warrant na inisyu ni Honorable Mori A. Nueva, Presiding Judge RTC 7th Judicial Region, Branch 13 ng Cebu City. Kinilala ang naaresto na si Girlie, residente ng Barangay Luz ng kaparehong lungsod. Naharap ang akusado sa paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165 at walang rekomendadong piyansa. Sa tulong at suporta ng komunidad, patuloy ang hanay ng kapulisan ng lungsod sa pagtunton at paghuli ng mga personalidad na may pagkakasala sa batas. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Abandonadong kampo at mga kagamitang pandigma natagpuan sa Mountain Province. Ang balitang yan mula kay Corporal Melody Pineda. Kamakailan ay nadiskubre ng mga otoridad ang makagamitang pandigma sa isang pinaghihinalaang abandonadong kampo ng teroristang grupo sa kanilang isinagawang Major Aiso Oplan Rapier sa Suquib, Bisao Mountain Province. Malaking pasasalamat sa kooperasyon ng isa nating asset na siyang nagbigay ng impormasyon, na siyang nagbigay daan upang makabuo tayo ng plano at operasyon ang ating kapulisan, of course by the 1st PMFC, Mountain Province, together with the Special Action Force. Ating pong natagpuan ang isang abandonadong kampo. Kabilang na dito ang isang M16 firearms at mga kagamitan sa pandigma at paraphernalias. Ito naman ang naging mensahe ni Police Lieutenant Colonel Balnes sa mga mamamayan na kanilang nasasakupan. Patuloy pa rin po ang ating kapulisan sa pagsasagawa ng internal security operations upang matiyak ang kaligtasan ng ating mamamayan at suportahan ang pamahalaan upang matigil ang insurgency. Samantala, patuloy naman ang pagkikayat ng Mountain Province PNP sa natitira pang mga miyembro ng makakaliwang grupo sa lalawigan ng Mountain Province. Sila ay magbalik loob na sa pamahalaan upang mamuhay ng tahimik, maayos at payapa kasama ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Melody Pineda, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Pineda. Samantala, 400,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Davao Region. Ibalita mo, Patrolman Alfred Vergara. Tinatayang aabot sa 400,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Purok 26, Riverside, Barangay Maa, Davao City, Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Maria Teresita Gaspan, Station Commander ng Maa Police Station, ang sospek na si alias Doydoy, 34 years old, residente ng Purok 5, Barangay 76-A, Bukana Trading, Davao City, na tinaguri ang top 5 high value individual sa city level. Ayon kay Police Major Gaspan, naaresto ang sospek sa isinagawang buy-bust operation na pinagsamang tauhan ng Maa Police Station at First City Mobile Force Company, katuwang ang PIDEA 11. Nakuha naman mula sa sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang na 25 gramo na may street market value na 400,000
at ang marked money na ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isinampa sa nasabing sospek. Mula sa Davao City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Alfred Vergara, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Vergara. Samantala, isang babae naman ang arestado dahil sa illegal na droga. Patrolwoman Danica Bungo, ibalita mo. Nasa kote sa inihaing warrant of arrest ng Regional Trial Court ng National Capital Judicial Region Branch 70 ng Taguig City ang isang 40 taong gulang na lalaki na si alias Epi at kinilalang residente naman ng Barangay Hagonoy, Taguig City. Siya ay inakusahan sa kasong paglabag sa Section 11 Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 with criminal case number 7098D. Dated August 2, 2023. Issued by Honorable Bernard Pineda Bernal, Presiding Judge. Ito ay inaksyonan ng 6th Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Operatiba ng Taguig City Police Station. Warrant and Subpoena Unit. Sa pamumuno ni Police Colonel Mario Pagulayan Malana, Force Commander ng RMFB NCRPO. Ayon sa impormasyon, ang akusado ay kasalukuyang nasa Taguig City Jail Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Mula sa tanggapan ng RMFB NCRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Danica Bacal Subungo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bungo. At para sa huling balita, top 2 most wanted person sa kaso nitong rape, arestado ng Magpet PNP. Patrolman Gio Batong Bakal, ibalita mo. Naaresto ng mga tauhan ng Magpet Municipal Police Station ang top 2 most wanted person provincial level matapos ang kanilang matagumpay na manhunt operation sa bahagi ng Barangay Binay, Magpet, North Cotabato. Kinilala naman ang naarestong suspect bilang alias Bill, 74 years old, isang magsasaka at residente sa nasabing lugar. Isinagawa ang nasabing operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang mga operatiba ng Magpet Municipal Police Station mula sa Barangay Intelligence Network ng Barangay Binay na ang nasabing suspect ay namata umano partikular sa nasabing lugar. Naaresto naman si Bill dahil sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong 2 counts of rape na inisyo ng Regional Trial Court 12 Branch 23 ng Kidapawan City. Agad naman dinala ang naarestong suspect sa tanggapan ng Magpet Municipal Police Station at kasalukuyang namamalagi sa custodial facility ng nasabing tanggapan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Gio Batong Bakal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Batong Bakal. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Corporal Jenna Agiapas, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.